Ayan, salamat sa Panginoon at naging maayos po ang ating mga technical problem po diyan, ano. Napaka-challenging talaga po pag ganito ang ating setup, especially first time natin nag-setup ng ganito na nasa labas tayo ng bahay, ano. So, salamat sa Panginoon at naging maayos po ang ating sound system, ano. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating mensahe ngayong araw po na ito. At sa mga hindi pa member ng church, ganito po namin ginaganap ang aming Sunday service. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Epps. Ako po ay nakapagtapos ng seminary noong 2009 at nagpapatuloy po sa ministeryo na binigay po sa akin ng Panginoon. At ito po ang ating tema sa araw po na ito ay may kinalaman po ito sa ating topic for the second quarter of this year na walang iba kundi po ay ating itatopic po yung patungkol po sa bylaws ng church na kung saan ito po yung ating mga doktrina na talaga namang uh, tinatayuan ng Church of Christ. Ano? Kaya sa mga hindi pa member ng church, makinig po kayo mabuti dahil kung dumating po ang time na tawagin kayo ng Panginoon, at least naintindihan niyo po itong ating topic sa umagang ito. At sa mga bautisado na, sa mga member na ng church, pakinggan niyo po maigi itong topic natin, yung message po na ito, upang sa gayon hindi po tayo ah, nalilito sa ating ginagawa, hindi tayo ah, nangangapa, ano. Marami kasi pong Kristiyano hanggang ngayon hindi pa rin alam yung mga doktrina sa loob ng church. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil napakarami niyo po ngayon diyan at hopefully ay umattend po kayo diyan hindi dahil sa pagkain mamaya kundi lalong higit sa pagkain espiritual na inihanda ng Panginoon sa atin. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik kasi medyo na late po tayo. Magla-live po ako dito. Ang ating pong pamagat ng tema natin po ngayon ay pinamagata ang hapunan ng Panginoon o sa English ay the Lord's Supper. At ang ating pong mga talata na ating gagamitin ay sa unang Korinto 11, talatang 18 hanggang 32, at unang Korinto 10, talatang 16 hanggang 17. Pakinggan niyo po maigi kasi napakahalaga po ito na tema po natin. Yung may mga dalang Biblia, sabayan niyo po ako. Hindi ko po alam kung saan nyo ako nakikita, kung may TV po dyan. Pero kung may TV dyan, tingnan niyo po yung inyong mga screen. At sabay-sabay po natin itong basahin. Samahan niyo ako. Pero ako na lang po magbabasa. No? Unang Korinto 11:18 hanggang 32. Sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyo mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Ang nagsasalita po dito mga kapatid si Apostol Pablo, ano, sa mga hindi nakakaalam. Sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kanya-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. At ang isa ay gutom at ang iba ay lasing. Ano? Wala ba kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin. Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapwat, siyasati ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Natapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi niya tayo hahatulan. Natapat kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y mangagsalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol. At ang iba ay aking aayusin, pagparihan ko. Patalon tayo dito sa kabilang talata sa 16 at 17. Ang sabi rito ng Biblia, ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala ay hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Pagpalain po tayo sa pagkabasa, pagkarinig ng kanyang salita. Pipilitin ko po mga kapatid na bilisan po sapagkat konti lang yung ating oras at medyo malawak po itong ating topic na ito. Kaya samahan niyo po ako, sana gamitin natin yung ating tenga, ang ating puso. Tanggalin muna natin yung mga problema sa buhay, tanggalin natin yung ibang mga alalahanin. At ituon natin yung ating sarili sa ating topic ngayon, mga kapatid. Para po natin maunawaan ang patungkol po sa hapunan ng Panginoon, kailangan nating tanungin ang Biblia sa pamamagitan ng paggamit po ng 5 Ws at nung tinatawag na 1H. At para po masagot natin ito, hindi sasagutin ni Brother Epps, hindi sasagutin ni Brother Pat o ni Brother Cyrus o kung sino man, ang sasagot po dapat ang Biblia. At tingnan po natin kung anong sinasabi ng Biblia patungkol po rito. Kasi napakahalaga po ito, lalo na po sa mga Kristiyano na talagang naghahanap ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang sabi nga ng isang kasabihan, knowledge is having the right answer. Intelligence is asking the right question. Kaya para po tayo magkaroon ng tamang sagot, para magkaroon po tayo ng tamang pagkaunawa, tanungin natin ang Biblia, tanungin natin ang Diyos. Diyos, ano ba ang sinasabi mo rito patungkol sa iyong utos sa pagpapartake ng komunyon? Ano kaya? Tingnan natin. Naririnig niyo po ba ako? Malinaw po. Malinaw. Okay.
Ang una po nating tatanungin ay yung what, ano? What is Lord's Supper according to the Bible? Ano ba yung Lord's Supper? Alam niyo po ang Lord's Supper, napakarami pong pangalan na ginagamit. Pero doon kanina sa binasa natin, ang ginamit po talaga na terminology ni Paul ay hapunan ng Panginoon. Lord's Supper, ano? Nasa Biblia po 'yan. Kaya kung gagamitin po natin yung salitang Lord's Supper, ayan, no, nasa verse 20, ay walang problema po 'yan. Kasi ang tawag po ni Paul doon po sa ginagawang gayon ay hapunan ng Panginoon, ano? Or Lord's Supper. Kaya kung gagamitin po to ng church na pangalan ng programang ito, ay walang problema po 'yon. Nasa Biblia po 'yon. Pero yung iba-iba ang tawag. May tumatawag na Last Supper, may tumatawag na Holy Communion or Communion. Merong church ginagamit yung salitang breaking of bread. Meron namang memorial o Holy Supper o yung tinatawag na Santa Cena. At yung sa ibang church naman, especially sa Katoliko, ang ginagamit nilang term po dito ay Eucharist. Pero sa atin, sa Church of Christ po, mga kapatid, tinatawag po natin to communion or Lord's Supper. Walang problema po yan. Ano? Ngayon, para po natin maunawaan, mga kapatid, kung ano ang kahalagahan ng communion, mamaya kasi iti-take po natin yung communion eh. Ano? Iti-take natin yan. Kaya napakahalaga natin malaman ano ba yung communion. Ano? Para saan yung communion? Bago natin maunawaan po, kailangan natin bumalik sa story ng Old Testament. Ano ba yung kahalagahan ng Passover at ng Feast of Unleavened Bread? Pista ng tinapay na walang lebadura. Yung sinabing lebadura, yun po yung pampaalsa. Ano, yung tinatawag ngayon na yeast, yung pampaalsa ng tinapay. Noong panahon po ng Israel, nung lumang tipan, meron po silang tinatawag na Passover o yung araw ng Paskwa at yung pista ng tinapay na walang lebadura. At ano ba yung mga yon? Ano ba yung mga ceremonial laws na ito? Sa Leviticus chapter 23 verse 4 to 8, dito natin makikita yung reference patungkol po sa Paskwa ng Panginoon. Sabi rito, ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Sa unang buwan, pakinggan niyo po ito ng ika-14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay Paskwa ng Panginoon. Ang Paskwa ng Panginoon, mga kapatid, hindi ito yung Pasko Baka sabihin nyo, Pasko ito, hindi ito yung Pasko. Paskwa or sa English, Passover. Bakit Passover? Kasi po ito yung time na iniligtas ng Diyos ang Israel sa kamay ng mga Ehipsyo. Ano? Ang sabi dito sa verse 6, at nang ika-15 araw ng buwang iyan, ay kapistahan ng tinapay na walang lebadura sa Panginoon. Itong araw nakakanin kayo ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong, anumang gawang paglilingkod ay huwag niyong gagawin. Kunti, maghahandog kayo sa Panginoon na 7 araw ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ika-7 araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong, anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Ayan. Baka sabihin, ano ba yung Brother Eps na pinagbabasa mo? Ano bang pakialam namin dyan? Para maunawaan po natin yung ginawa ni Christ. Ano? Nung time niya, kailangan nating maunawaan po itong ceremonial laws na ito. Ang unang buwan na kung saan ang tinatawag po na Nisan, yung month of Nisan, dito po nila ginaganap po itong Passover. Sa ika-14th day ng first month ng Hebrew calendar, which is yung Nisan,
Kung i-convert po natin ito sa ating calendar, ito po ay ah, ito ay parang in between ng March and April. Ano? Yung yung kanilang calendar, yan yung unang month. Kung nakikita nyo yung salitang Abib. Yung salitang Abib, yan po yung month, yung name ng month nila before sila umalis ng Ehipsyo. Ano? Before sila umalis ng Egypt. Pero after nila umalis ng Egypt, napalitan po to na salitang Nisan. Kaya ang tawag po na ngayon ng Hebrew ng mga Hudyo sa buwan po na ito ay hindi na Abib kundi Nisan. Ngayon, doon sa buwan ng Nisan, sa ika-14th day ng buwan ng Nisan, ang tawag po doon ay Passover. Why? Kasi po ito yung time na iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto, na kung saan itong anghel na pumatay na mga panganay ng Egypt, hindi niya pinatay yung mga panganay ng Israel. Why? Kasi meron po silang dugo ng lamb o yung tupa, yung batang tupa. Nilagay nila doon sa haligi ng pinto nila, sa harapan ng pinto ng bahay nila. Kaya yung anghel na pumatay na mga panganay, wala siyang pinatay doon sa mga lipi ni Israel. Naunawaan nyo? Kaya ang tawag po doon sa nangyaring yun, Passover. Nag-Passover yung anghel doon sa Israel. Kaya po, tinawag na Passover po yon. At naging ceremonial po ito. Naging pista po ito sa Israel. Kaya, tuwing 14th day ng Nisan, nagsisimula po yung Passover. At pagkatapos nun, according dito sa Exodus chapter 12, sa ika-15th day, yun po yung pista ng tinapay na walang lebadura. At sa 7 araw na yon, mula 15 hanggang sa ika-21 na araw ng buwan na yon, hindi po sila kakain ng tinapay na may lebadura. Wala pong lebadura yung tinapay nila. Ang tawag po doon, Passover meal. Ano yung kinakain po nila sa loob po ng 7 araw na yon? Ano kinakain nila? Sa Exodus chapter 12, verse 8 to 9, ang sabi rito, at kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, inihaw sa apoy, at tinapay na walang lebadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Ayan, kasama na dyan yung ampalaya. Kasama na dyan yung mga mapapait na gulay. Ang sabi rito, huwag ninyong kaning hilaw o luto man sa tubig. Tingnan nyo, napaka-specific nung instruction ng Panginoon sa mga taga-Israel noon. Pagdating ng Passover hanggang sa Feast of Unleavened Bread, ang kakainin lang nila 3. Meat na pinadaan sa apoy, ginril. Pangalawa, bread na walang lebadura. At pangatlo, yung mga gulay na mapapait. Ano? Ano yung kahalagahan nito? Ang kahalagahan nito, mga kapatid, ang ipinangingilin nila, hindi ko nababasahin lahat, sa verse 17, ito yung pag-aalaala nila, ang sabi rito, at iyong ipangingilin ang pista ng tinapay na walang lebadura, sapagkat sa araw ring ito, kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Hipto. Yung pala yung kahalagahan, mga kapatid. Ngayon, kapag may tao na Israelita na kumain ng tinapay na may lebadura, anong gagawin sa kanya? Ihiwalay siya doon sa Israel. Ihiwalay siya. Ika-cast out siya. Kasi hindi siya sumunod sa Panginoon. Ngayon, noong panahon ni Kristo, ayan yung buwan ng Abib sa Exodus chapter 13, verse 3 to 4. Ito yung buwan na sineselebrate po nila ito. Ngayon, noong panahon ni Kristo, mga kapatid, dahil si Kristo po ay under pa rin ng Mosaical law o yung tinatawag na batas ni Moises, ginagawa nila po ito. Ginawa po nila ito. At yung time po na ginawa nila, yung pagpira-piraso ng tinapay at pag-inom sa
ah, alak, yung grapes. Ayun po ay panahon ng Passover at panahon ng pista ng unleavened bread. Ano? Kaya kung pag-uusapan natin po 'yan, napakahaba po niyan, napakahabang discussion niyan, kaya hindi ko na po itatopic 'yan. Sa susunod, kung gusto niyo pong i-topic po natin 'yan specifically, willing po ako mag-topic. Pero ngayon, aabutin tayo ng 3 oras po dito kung itatopic natin 'yan. Ngayon, pangalawang tanong, when should we do Lord's Supper? Kailan natin dapat gawin ang banal o yung tinatawag na komunyon? Kailan po ba natin dapat ginagawa? May mga typical question dito of when ang mga ibang Kristiyano. Unang tanong nila, is it everyday? Pwede ba natin itong gawin everyday? Is it every week? Kung every week, anong araw ng week? Anong araw ng linggo? Ayan. Ang sabi naman ng iba, is it once a month? Kasi may mga Kristiyano, may mga reliyon, once a month po nila ginagawa to eh. Meron naman, once a year. Katulad ng mga tabi-tabi na po, kung sino matamaan. Mga iglesia ni Cristo kay Manalo, once a year po nila ginagawa to. Or sa mga saksi ni Jehovah, once a year lang po nila ginagawa ito. So, alin dito yung biblical? Alin dito yung example na pinakita ng mga apostol sa atin at ng mga unang Kristiyano? Tanungin natin ang Biblia. Sa mga gawa 20, talatang 7, mga kapatid, ang sabi rito, at ng unang araw ng sanlinggo, nang kami nangagkakapisan, ayun. Anong araw po yung unang araw ng sanlinggo? Sige nga po, ibigay niyo po ang mic dyan at sumagot po yung gustong sumagot. Ang tanong ko po, anong araw yung araw ng unang araw ng sanlinggo? Linggo. Tama ba yung pagkarinig ko? Yun ba yung sagot? Linggo? Ayan. So, ang sabi rito kasi ang author ang may author ng Book of Acts, si Luke, si Lucas, si Dr. Lucas. Siya yung nagkukwento kung ano yung nangyayari sa kanila sa journey nila ni Apostle Paul. Ang sabi niya, at nung unang araw ng sanlinggo, nang kami nangagkakapisan, upang, anong gagawin daw? Pagpuputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Tingnan niyo po yan. Ang mga example pala, kung kailan ginaganap po ito ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano, ay unang araw ng sanlinggo. Sa katunayan, mga kapatid, hindi lang ito yung senaryo o yung instance sa Bible na nagkatipon ang mga Kristiyano sa unang araw ng sanlinggo. Sa unang Korinto 16:2, nung sila po ay nag-aabuluyan, ang sabi rito, tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Tingnan niyo yan, pati yung pagko-collection nila, pati yung pag-aambagan nila, hindi ito ikapo baka sabihin nila ikapo. Hindi tayo nagtuturo ng ikapo. Yung abuluyan, yung abuluyan, ginagawa po nila ito tuwing unang araw ng sanlinggo. So pangalawang unang araw ng sanlinggo yan. Ngayon, ang tanong, Brother X, bakit? Bakit unang araw ng sanlinggo ginaganap? Bakit ba lagi unang araw sila ng sanlinggo nagtitipon? Ano bang meron sa Sunday? Ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 28 verse 1 hanggang 6.
nang nang magtatapos ang araw ng Sabat, nagbubuang liwayway ng unang araw ng sanglinggo, anong ginawa ni Maria? Nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Nung Sunday na yon, pumunta to si Maria at yung isa pang Maria. Pumunta sila doon sa libingan ni Christ, tiningnan nila yung libingan ni Christ. Sabi rito, at narito lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya ay nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. Kasi may mga bantay doon doon sa libingan ni Christ, mga sundalo. And nung nakita nila yung anghel, nabulagta sila. Ano? At sabi rito, sa verse 5, at sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na sa inyo'y hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat ano daw? Siya'y nagbangon. In other words, mga kapatid, ito palang unang araw ng Sanlinggo, ito po, kaya natin ginaganap po ito every Sunday na may pagtitipon po tayo dahil ito po yung araw na si Kristo ay bumangon maguli. Bumangon mula sa pagkamatay. Ito po yung dahilan bakit po natin ginagawa every Sunday. Not once a month, not once a year, but every Sunday. Ang sabi ng iba, wala naman daw sa Biblia na every Sunday gaganapin. Oo nga, wala naman talagang itinuro. Pero, merong ipinakita sa ating example. At ito yung example na yan. Ano? Pangatlo, nasagot na natin what, when, ngayon naman where. Saan natin dapat gagawin? Saan dapat natin ginaganap itong ating Lord's Supper? Lord's Supper. Saan natin dapat ginaganap ito? Sa simbahan lang ba? Nalala ko po nung hindi ako nagkakamali last year, nandun kami sa Joshua Tree. Makikita nyo yung video kung ka-friend ko po kayo doon sa ating sa website natin, sa Facebook page natin. Makikita nyo doon yung isa naming live na nandoon kami sa Joshua Tree National Park dito sa California. Doon namin ginanap yung aming komunyon. Saan ba dapat ginaganap ang komunyon? Tanungin natin ang Biblia. Alam niyo mga kapatid, ang pananambahan sa Panginoon, according sa Bible, para po tayo paghitnaan ng Panginoon. Ang requirements lang ng Panginoon kung saan nagkakatipon. Tingnan yung word nagkakatipon. Sapagkat kung saan nagkakatipon, sabi ni Christ nito, ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. So when it comes to worship the Lord, hindi natin kailangan pumunta sa mega church. Hindi natin kailangan pumunta sa kapilya, sa actual na kapilya na may building, na maraming member. Hindi natin kailangan pumunta sa established na church para sabihin natin, dito ako kailangan magkomunyon. Kasi feel ko na talagang ramdam na ramdam ko yung kahalagahan ng komunyon. No. Sa katunayan, mga kapatid, kahit umattend ka sa isang mega church, kung yung church na yon ay hindi sumusunod sa Panginoon, sa doktrina ng Panginoon, baliwala yun. Baliwala ang karamihan, baliwala ang numbers.
sa Panginoon, ang quantity na baliwala yan. Kung ang puso natin hindi tama sa Panginoon. Why? Ang pinag-uusapan po dito yung tinatawag na true worshiper. Ano ba yung definition ng Bible patungkol sa true worshiper? Yung tunay na mananamba. Ang sabi sa 1:4-23 hanggang 24, datapwat dumarating ang oras. At ngayon nga, kailan yung oras? Today. Ngayon na. Kasama na tayo doon ngayon. Nasasambahin na mga tunay na mananamba kasi mayroong peke na mananamba kaya may tunay din na mananamba. Yung mga peke na mananamba, ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon yung tunay na mananamba. Ano yung gagawin ng tunay na mananamba? Ang Ama ay sasambay nila sa espiritu at katotohanan. Yung mga true worshiper pala, kahit nasaan yan mga yan, ang true worshiper sumasamba sa Ama sa espiritu at sa katotohanan. Kaya nga wala tayong mga rebulto eh. Kasi espiritu yung ating dapat na pagsamba. Wala tayong mga picture-picture ni Mama Mary. Wala tayong mga picture ni Baby Jesus Christ dyan. Walang ganun. Kasi ang sabi ni Christ, ang tunay na mananamba, sasamba sa Ama sa espiritu at katotohanan. Sapagkat, ang sabi rito ni Christ, hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay, ano daw? Optional ba ito? Optional? No. Ang sabi rito, kinakailangan. Mandatory mga kapatid. Kinakailangan. Very important. Magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Kaya kung alam mo, sa sarili mo, na sumasamba ka sa espiritu at katotohanan, kahit nasa tent ka lang, katulad ng location nyo dyan ngayon, kahit nasa gitna ka ng kawalan, kahit nasa gitna ka ng gubat, kahit nasa gitna ka ng laot, kung sumasamba ka sa Diyos, sa espiritu at katotohanan, pwedeng-pwede mong ganapin ang komunyon na ipinag-uutos ng Panginoon. Naintindihan po natin mga kapatid, hindi po natin kinakailangan pumunta sa church building para umattend, para magkomunyon. No. Kung inaakala mo na yung pananambahan ng 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus at sumasamba sila sa espiritu at katotohanan, then, iyon po ay tamang komunyon at nasa tama kang lugar. Ano? Sa katunayan, alam niyo si Kristo nga, hindi naman pumunta sa Sanhedrin, hindi naman pumunta sa mga meeting place ng mga Hudyo para doon ganapin yung kanyang Lord's Supper, yung kanyang huling hapunan. Saan niya ginanap? Yan o, nakalagay dyan sa screen nyo. Sa Luke chapter 22 verse 11 to 13. Sa verse 12, sabi niyan, kasi tinanong siya ng mga apostol niya sa verse 11, Guro, saan nyo ba gustong ganapin yung ating supper? Alam niyo, sabi ni Christ, sabi niya, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan. Doon nyo ihanda. Tingnan nyo yan. Alam nyo, nung ginawa ito nila Christ, hindi naman sila naghanap ng fancy-fancy na lugar. Hindi naman sila naghanap ng mga lugar na kung saan makikita sila lang lahat ng tao. Hindi ganun. Sa katunayan, mga kapatid, kahit yung mga unang iglesia, sila Pablo, hindi rin nila ginawa ito. Ang ginawa nila, kumuha sila ng isang lugar o isang room na malaki, doon nila ginanap. At naniniwala ako isang bahay ito, no? Isang bahay ito ng kapatiran. Sa Acts chapter 20 verse 7 hanggang 8. Sa verse 8 makikita nyo dyan, ang sabi rito, at may maraming mga ilaw sa silid, sa itaas, na pangkatipunan namin. Tingnan nyo yan, hindi sinabi, doon sila gumanap sa
sa malaking church building. Hindi ganoon eh. Nagets niyo po yung punto dito, mga kapatid? Hindi pinag-uusapan kung saan natin ito dapat ganapin maliban kung ang lugar na yon ay pinagkakatipunan ng mga tunay na mananamba sa Panginoon. Yun po yung mahalaga sa Diyos. Bakit? Bagamat walang direktang utos sa Biblia kung saan dapat ito ganapin, ang mahalaga sa Panginoon ay ang mga taong gaganap ng mga bagay na ito. Hindi saan ito dapat ganapin. Hindi pinag-uusapan dito yung kung anong location. Nung nasa barko po ako, at ito, naniniwala ko si Brother James, na asawa ni Sister G, ginagawa niya rin ito ngayon sa barko dahil nakadeploy siya sa kung saan mang lupalop ng dagat. Ano? Every Sunday po, ako po ay nakadeploy, ginagawa ko po ito sa room ko. Nandun ako sa aking maliit na higaan at doon ako nagpipray. Pinagpipray ko yung aking tinapay at yung aking saro at pinagpapasalamat ko sa Panginoon at doon ko tinitik. Ano? Ganun po. Yung mga special occasion, pwede nyo pong gawin yan. Halimbawa, nagbabiyahe kayo, nataon na araw ng linggo. Hindi nyo naman kailangan kailangan ko maghanap ng church building para ganapin ko. Paano kung halimbawa, nataon na nasa gitna ka ng gubat, ano? Wala kang kakayanan na pumunta o maki-attend sa church. O yung lugar na yon walang church na katulad ng church natin. O, attend ka ba sa kung ano-ano lang na church para lang maganap mo yung komunyon? Hindi. Ano? Pang-apat, mga kapatid, why? Why are we doing it? Bakit natin ginaganap ito? Hindi naman, pwede ba nating hindi ganapin ito? Sino dito nagsasabing pwede nating hindi ganapin ito? Taas yun yung kamay. Ano, tingnan ko. Wala. May tatlong rason, mga kapatid, bakit natin ginagawa ang pakikipagkomunyon. Number one, to remember, to commemorate, or proclaim Jesus' death. Sabi yan sa unang Korinto 11:26. Ang sabi diyan, laging binabasa ito, nila Brother Pat, nila Brother Sai. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Hindi lang pala yan typical na supper, ano? Hindi lang yan pala parang uminom ka lang ng juice at kumain ka ng tinapay, nabusog ka, okay ka na. Hindi ganun, ano? Isa po palang rason bakit natin ginagawa ito ay dahil para inaalala natin o inihahayag natin yung kamatayan ng Panginoon. Ano pa? Pangalawa, participation in the body of Christ. Pag ginagawa pala po natin to, nakikipag-participate tayo sa katawan ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, ang kinakailangan gumawa nito, ang kinakailangan mag-take nito, yung mga member ng church. Hindi po natin pinapayagan na yung mga hindi pa bautisado, yung mga hindi pa member sa church ay mag-take ng komunyon. Bakit? Kasi po, ang pagtitake po ng komunyon ay isa pong partisipasyon sa katawan ni Kristo. At kung hindi mo kilala ang katawan ni Kristo, bakit ka makikipag-participate? Bakit? Dahil nayaya ka lang? Dahil ang magulang mo Kristiyano? No. Dapat hindi po ganun ang motivation. 1 Corinthians chapter 10, verse 16, ang sabi rito, sa English, the cup of blessing which we bless, is it not a communion of the blood of Christ? Tingnan niyo. Kasi yung communion, pakikibahagi mo yan eh.
The bread which we break, is it not a communion of the body of Christ? Kaya maliwanag po yan mga kapatid na hindi to basta-basta. Pangatlong rason, bakit natin ginagawa ito? To proclaim the importance of the new covenant. Ano ba yung new covenant, yung bagong tipan? Ano ba yun? Luke chapter 22 verse 19 to 20. Sabi rito, sa verse 20, gayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Ngayon, tatanungin niyo po ako, brothers, bakit ba may bagong tipan? Kaya nga yung Bible niyo, may lumang tipan, may bagong tipan eh. Nandito na tayo sa bagong tipan. Bakit? Ano bang kahalagahan ng bagong tipan? Ano bang nangyari sa lumang tipan? Hebrews chapter 8 verse 13 ang sabi roon, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma. Ano nangyari doon sa dating tipan? Naluma na yon mga kapatid. Kaya nga tawag lumang tipan. Old Testament. Old Covenant. Kaya nagkaroon ng bagong tipan. Ang sabi rito, linuma niya ang una. Datapwat, ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Bakit? Bakit ba niluma yung unang tipan? Bakit ba naging luma? Bakit ba naluma yon? Anong rason? Dito rin sa Hebrews chapter 8 verse 6. Ang sabi rito, datapwat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibasay siya namang tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Kaya pala niluma yung unang tipan, kaya pala yun wala nang bisa. Nagkaroon ng bagong tipan na kung saan si Kristo yung gumawa noon ng bagong tipan. Kasi nga mas mabubuti yung pangako dito sa bagong tipan. At dito sa bagong tipan na ito, hindi na natin kailangan mag-alay ng mga tupa, mag-alay ng mga hayop na susunugin at yung dugo nun, yun yung panglinis ng ating kasalanan. No! Meron na tayong ultimate sacrifice at yun ay walang iba kundi yung dugo ni Kristo. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 20, nang inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa mga tuwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kaya mga kapatid, napakalaga eh. Magmuni-muni tayo bago natin tinitik yung saro, bago natin kinakain yung tinapay. Hindi yung, ano ba tong ano na to? Ano ba tong grape juice na to? Ang asim. Doon natuon yung kanyang yung iyong isip kaysa yung meaning nung ginagawa mo, kaysa yung essence nung ginagawa mo. Ano? Panglima, mga kapatid, who can partake Lord's Supper? Sino ba? Kanina nasagot ko na to, pero ulitin natin. Sino ba ang pwedeng makibahagi sa communion? Pwede ba yung sanggol? Pwede ba yung newborn? Pwede ba yung toddler? Pwede ba yung mga maglalasing dyan sa kanto? Pwede ba yun? Pwede ba yung mga hindi natin kasama sa church?
May dalawang punto kung bakit members ng church ang pwedeng mag-partake. Number one, those who are baptized. Ito yung meaning ng member. Sino ba yung mga member sa church? Number one, those who are baptized. Ito yung sinasabi ko kanina. Bakit? Katulad ng makikita natin dito sa Biblia, mga kapatid, tandaan natin na sumulat si Paul ng Korinto, yung Book of Corinth, Epistle of Corinth, para sa church ng Korinto. Naintindihan po natin? Hindi para sa mga outsider. Ito po ay in-address ni Paul para sa mga church, sa church ng Korinto. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sabi yan, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Kailan ka ba magiging banal kay Kristo Jesus? Kapag po tayo na-baptize. Na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. Tingnan nyo yan. Kaya maliwanag po rito, ang mga nagpapartik ng komunyon, ito po number one, mga member ng church. Yung mga nabaptize sa pangalan ng Panginoon. Yung mga hindi pa nabaptize, pasensya na po kayo, pero hindi po kayo dapat magpartik nito. Ano pa? Those who understand the essence of communion. Sapat na ba yung baptize ka? No. Kahit baptize ka, kung hindi mo naman naintindihan yung komunyon, huwag kang magtitake ng komunyon. Why? Kasi may warning si Paul doon eh. 1 Corinthians chapter 11, 27 to 29. Ito yung lagi nating binabasa. Kapag tayo po, hindi natin siniyasat ang ating sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sabi diyan, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Biro mo yan. Kaya kung iniisip mo, kahit baptize ka na, hindi mo naman naintindihan yung importansya nitong ginagawa natin, abay, kapatid, mag-isip-isip ka. Eh baka imbes na i-bless ka ng Lord, lalo kang magkaroon ng pagkakasala sa Panginoon. Lalo kang magkasala sa Lord. Kasi ang sabi niyan, liwaliwanag sa verse 27, ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro na di nararapat. Sino ba yung magsasabi sa iyo na hindi ka nararapat? Yung pastor ba? Ako ba magsasabi sa iyo na hindi ka karapat dapat? No. Ikaw mismo, sa sarili mo, ikaw ang makakaalam niyan. Kung ikaw ba karapat dapat mag-take ng komunyon sa araw na ito, hindi. Pag alam mo na hindi ka karapat dapat mag-take ng komunyon for some reasons, aba kapatid, wag mo na lang i-take. Mas maigi na wag ka na lang mag-take ng komunyon kaysa mag-take ka ng komunyon na hindi mo naman siniyasat yung sarili mo. Sana naintindihan natin to, no? Maging maingat po tayo dito, mga kapatid. Kasi, ang sabi rito, nagiging hatol yun sa iyong sarili. Kapag hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon. Pang-anim, at ito na po tayo magtatapos. How these emblems, kasi sinabing emblems, yung symbols, symbols, how these emblems must be prepared. Ito na. Kung ka na maraming nagkakatalo, mga kapatid. Gising pa po ba tayo, mga kapatid? Gising pa po tayo? Wala nang sumasagot, Hindi ko na naririnig. Pang-last na po ito, mga kapatid. Huwag na tayo matulog. Pang-anim na tanong, how these emblems must be prepared. Tandaan po natin, dalawang bagay po ito. Yung unleavened bread ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Pangalawa, yung wine o yung juice ng ubas, grape juice,
Ito po ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Wala nang ibang pagkain, wala nang ibang emblems na pwede nating gawin. Baka yung iba, magdagdag kayo ng pansit dyan at ng lumpia, ay iba na yon. Makakatulad tayo doon sa Church ng Corinto na nasobrahan naman sila, ano? Ginawa nilang typical na supper. Ginawa nilang regular na hapunan. Kaya yung iba doon nagkalasing-lasingan, yung iba na yung iba nagutom kasi hindi na naubusan na ng tinapay eh. Yung iba siguro nilalaklak yung yung grape juice. Ano? Hindi po 'yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi po 'yun ang dapat na gawin natin. Ngayon, tandaan po natin, itong mga symbol po na ito, hindi porke literal na kinakain po natin ito, ay literal din po ang ibig sabihin. Si Kristo po, gumagamit po siya ng mga literal na bagay para ipaliwanag ang spiritual na meaning po no. Katulad po ng baptism, di ba? Yung tubig, literal na tubig, nilulubog tayo. Hindi dahil para tanggalin yung libag natin sa katawan, kundi para malinisan yung ating kasalanan. Ganon din po dito sa ating communion. Tayo po, kumakain tayo ng tinapay, uminom tayo sa saro, hindi para mabusog yung physical natin, hindi ganon. Kundi para maganap po natin yung tatlong reason kanina na pinag-usapan natin, bakit natin itinitake po ito. Ngayon, tuloy natin. Sa Biblia, bakit po natin hindi nilalagyan ng yeast ang tinapay? Kasi po sa Biblia, ito po yung mga simbolo po ng lebadura o ng yeast. Number one, sumisimbolo po ito sa negative influence ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Basahin nyo na lang po yan, Mark chapter 8 verse 15. Pangalawa, sumisimbolo po ito sa false teaching and yung pagiging hipokrito ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Matthew chapter 16 verse 6. Pangatlo, sumisimbolo po ito sa korupsyon at sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 5 verse 8. At pang-apat, sumisimbolo po ito sa paglaganap ng impluensya, ng masamang impluensya. Ginamit po ito ni Apostol Paul sa pagkukumpara ng masamang impluensya ng mga Hudyo sa Galatia chapter 5 verse 9. Basahin nyo na lang. Basahin nyo na lang po at kung may tanong kayo dyan, tanungin nyo po ako. Kaya, mga kapatid, malinaw dito na yung lebadura, hindi po natin ginagamit sa ating tinapay. Kasi po, napaka-negative ng symbolism po ng lebadura. Kaya po, ang inuutos po sa atin, tinapay na walang lebadura. Kaya ano ba yung mga tinapay na walang lebadura? Ano ba yung mga juice na pwede natin gamitin? Nalala ko po nung nagsisimula pa lang tayo sa Bakantalinga, nalala ko pati Coke ginagamit natin pang pang panghalili sa grape juice. Maling-mali po 'yan mga kapatid, ano? Tayo naman habang tumatagal natututo tayo. Kaya nga pinag-uusapan natin 'to eh. Ano? Para sa tinapay, sabi ko rito, any bread without yeast or without yeast, ano? Katulad ng tortilla. Ang tortilla mga kapatid, walang walang yeast po yan, walang pampaalsa yan. Kaya nga flat eh. Diba? Pwede po natin gamitin yan. O yung mga flat bread. Hindi skyflakes. Kasi kung i-google mo ang skyflakes, meron pong libadura ang skyflakes, may yeast ang skyflakes. At yung anumang mga tinapay na may yeast, huwag po natin gagamitin po yan. Pangalawang option, ano yung pwede nating option? Yung ginagawa po nila Brother Pat dyan, yung tinatawag na homemade bread na walang lebadura.
Yan, ang ginagamit lang, dito rin po, ginagawa rin po namin yan dito sa San Diego. Ginagamit po namin ay yung flour, may water, may salt, minsan wala, may honey, at mayroong olive oil. Inaano namin, niluluto namin sa olive oil. Ayan, talagang mapa, ma, ano ka, talagang 100% sure ka na wala talagang lebadura yung gagawing tinapay, ano? Pero yung, alam niyo yung mga nabibili sa mga, ano ba yung bilihan ng ano dyan, komunyon, sa PBS ba yan? O hindi ako nagkakamali. Sa Olonga po meron yan eh. Yung mga typical na ginagamit sa church, yung maninipis na tinapay, hindi natin po alam kung may ano yan eh, may yeast. Kaya napagkasunduan po namin nila Brother Pat na hindi po namin gagamitin yan. Ano? Kaya pasensya na po kayo kung ang inyong church na pinaglilingkuran, gumagamit kayo ng gayon, hindi ko naman po kayo nahatulan, ano? Nasa inyong sariling budhi po yan. Kung inyong gagamitin po yan, walang problema po. Nasa budhi nyo po yan, nasa conscience nyo yan. Pero sa ganang amin, sa ganang Church of Christ sa Bangan Talinga, napagkasunduan po namin na yun po yung gagamitin po namin. Magluluto po kami ng fresh bread, unleavened bread every Sunday. Ano? Para naman po sa wine, hindi naman po ito yung wine na nakakalasing, mga kapatid. Mga ma-misinterpret nyo na naman po ito. Ito po ay grape juice. Ano? Hindi Coca-Cola, hindi Pepsi, hindi cranberry juice, or anything juice. Baka pati kape, gamitin nyo na dahil maitim. Ang ginagamit po natin, grape juice. Hindi po alak, hindi fermented juice na nakakalasing, na to the point na nakakalasing. Kasi bawal po sa Panginoon yon. Yung maglalasing ka, tapos haharap ka sa Panginoon, bawal po yun. Leviticus chapter 10 verse 9. Tingnan niyo po to. Basahin na, sabay-sabay po natin basahin. Baka sabihin nyo, hindi, nagbibiro lang ako. Sabay-sabay po natin basahin. Leviticus chapter 10 verse 9. Huwag iinom ng alak o ng matapang na alak na iinumin man o na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak man. Pagka kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan upang kayo'y wag mamatay, magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga lahi. Kung sa panahon ni Moises, inuutos to mga kapatid, sa bagong tipan, mas mahigpit si Kristo. Tapos tayo, kukumunyon, nakainom tayo, lasing tayo. Kaya nga, sinaway sila, yung church sa Corinto sinaway sila ni Paul. Na pag kayo nagiinuman, naglalasingan, sabi niya, huwag kayong kumain dito sa church. Ano ba? Ang sabi niya, inaano nyo ba ang iglesia ng Panginoon? Sinisira nyo ba ang iglesia ng Panginoon? Winawalang kabuluhan nyo ba? Kung gusto nyong uminom, kung gusto nyong maglasing, kung gusto nyong kumain ng hapunan, sabi ni Paul, hindi naman maglasing, bawal nga maglasing. Kung gusto nyo, sabi ni Paul doon, na kumain at mag-inom, umuwi kayo sa mga sarili nyong bahay. Naintindihan po natin mga kapatid? And above all else, ito po ang ating dapat gawin. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Gawin natin na may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Bakit may karapatan? Kasi yung iba walang karapatan. Sino ba yung may mga karapatan mag-ayos, mag-serve ng communion sa church? Sino yung may karapatan? Ito po. Yung mga member na baptized, ma-actual na member sa loob ng church, na-available na, na mag-prepare ng communion voluntarily. Hindi yung napipilitan lang. Hindi yung sabi,
Sister, ikaw nga po magluto ng tinapay at mag-prepare nito. Sabi ni sister, wala naman akong bayad yan, ayaw ko nga gawin. Aba, nagantay pa ng bayad, ano? Any members who understand the essence of these emblems. Yung mga Kristiyano, yung mga member sa church, nakakaunawa ng kahalagahan nito, pwede po silang mag-prepare po nito. Pero, pagdating po ng serving during church service, ito po ang dapat mag-serve po niyan. Yung ministro, yung pastor, yung elder, o yung mga diakono. Hindi po natin hinahayaan ng mga babae sa iglesia ang gumanap po nito. Dapat po yung mga kalalakihan. Maliwanag po yan sa Biblia. Mga kapatid, nasagot po natin yung ating mga tanong. Hindi ko po alam kung nasundan nyo po dahil hindi ko sure kung gaano kalakas yung aking boses dyan sa inyo. Pero, nawa po, naunawaan po natin ang kahalagahan kung bakit po natin ginaganap ang communion. At ngayong araw po na ito, gaganapin natin ang communion. Kung hindi po kayo ready, huwag po natin iti-take to para hindi po tayo magkasala sa Panginoon. Pero kung naiintindihan po natin ang itong gawain na ito, pasalamatan po natin ng Panginoon, gawin po natin ito ng tama. At kung may mga tanong kayo, may mga karagdagan po kayo, ito po yung panahon. God bless po sa inyo mga kapatid.